Happy Thursday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin sa araw na ito at tayo muli ay kanyang pinagkalooban ng buhay at lakas at ating ibalik sa Panginoon ang pagkilala sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita upang siya ay maluwalhati sa ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Upang masimulan natin ang ating umagang ito sa isang buhay na mapayapa sa pamamagitan ng kanyang mga aral at turo. Ipagpapatuloy po natin ang ating tinalakay noong Wednesday morning. Ito pong Nehemias, pagtitiwala sa Diyos, susi sa tagumpay ng isang pinuno, part 2. At yung ating Bible verse ay ganoon din po yung ating batayang talata na babanggitin. Bagamat ito ay whole book of Nehemiah ay ating mapagbubulay-bulayan. Sabi nga po sa chapter 2 verse 20 na magkagayoy sumagot ako sa kanila at sinabi ko sa kanila, ang Diyos ng langit na siya magpapaginhawa sa amin, kaya't kami kanyang mga lingkod ay magbabangon at magtatayo
ngunit kayo'y walang bahagi o matuwid man o alaala man sa Jerusalem. Salamat at purihin natin ang Panginoon Diyos sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang wika nga po sa kasaysayan, may pagitan 12 taon pagkatapos ng kasaysayan ni Esdras, probably 457 BC, at ang pagsisimula ng kasaysayan ng aklat ni Nehemias, na itinala ni Nehemias ang mga pangyayari sa nagdaang 20 taon, 445 to 425 BC. Ito ay mahalagang malaman ang ilang pangyayaring prominente sa aklat ni Nehemias. Katulad po ni Haring Artaxerxes I, ang hari ng Persia, nang si Nehemias ay magpasimulang maglingkod, at taong 458 BC nang si Esdras ay nanguna sa ikalawang pagbabalik sa Jerusalem ng mga bilanggong Hudyo sa Jerusalem, at taong 446 BC nang ang mga kaaway ay puwersang patigilin ang pagtatayo ng pader ng Jerusalem, at malaking bahaging naitayo na ay ang mga winasak. Ang pangyayari ay umabot sa kaalaman ni Nehemias na mababasa natin sa chapter 1 verse 3, na halos nga pong napaiyak at gumugol ng panalangin si Nehemias ang mabalitaan niya ang ganung kadalagayan. Kaya naman noong taong 445 BC, nang pangunahan ni Nehemias ang ilang bilanggong Hudyo pabalik sa Jerusalem upang isaayos at pangunahan ang mga Hudyong naroon sa Jerusalem sa layuning tapusin ang pagtatayo ng pader ng lungsod, si Nehemias ay tinilaga ni Haring Artaxerxes bilang gobernador ng Juda, na ang panahong yaon ay probinsya ng Persia. Mula po dito sa ating patuloy na tinatalakay, noong Wednesday morning ay natalakay na natin yung dalawang magandang biblical principles at katangian ni Nehemias sa kanyang pangunguna as a leader na itayo ang pader ng Jerusalem at pabalikin ang kanyang mga kapwa Hudyo sa Jerusalem. Nasumpungan natin doon sa ating pagbubulay-bulay ng Wednesday morning yung dalawang naunang puntos, na ang matagumpay na pinuno, lalaki o babae, ay makadiyos na may pangitain. At yung number 2, ang matagumpay na pinuno ay may katatagang harapin ang mga pagsubok. Tutuloy po natin itong number 3 and number 4 na magandang katangian and biblical principles ng isang leader o taga-sunod ng ating Panginoon. Number 3 sa ating pong pagpapatuloy, yung naunang dalawa ay yung Wednesday morning, at ngayon po ay ang matagumpay na pinuno ay may lubos na pagtitiwala sa gitna ng mabigat na paghamon. Confidence in the midst of challenges. Sa gitna po ng matinding pag-uusig ng mga kaaway sa pangunguna ni Sanballat at Tobias, na unti-unti nang pinanghihinaan ng loob ang mga Israelita, at ang iba ay nagsimula ng makadama ng takot kasi po sila ay ginigipit at tinatakot at pinagbabantaan ni Sanballat at Tobias dahil sa pagtatayo nila ng pader ng Jerusalem. Ngunit may mga ginawang hakbangin bilang matalino at matapang na leader si Nehemias, katulad ng pinilakas ni Nehemias ang loob ng kanyang mga kasamang natatakot. Isinaayos niya ang kanyang mga manggagawa na habang sila ay gumagawa, ang kalahati ay nagbabantay na may hawak ng mga sandata, at yung kalahati ay gumagawa sa pagtatayo ng pader. Nagtulong-tulong sila. May kahandaan sila na sumalakay man ang kaaway ay kaya nilang labanan at hindi kayang ipatigil ang kanilang pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Kaya mabasa po natin yan, yung magandang tugon ni Nehemias sa kabila ng maraming mga pananakot na naitala sa Nehemias 4:16 to 18, ay talagang doon ay ating mababasa yung tapang, talino at patuloy na determinasyon upang sila ay hindi sumuko kahit na mayroong mga banta at panganib dahil sa pagtatayo nila ng pader ng Jerusalem. Ang wika nga po, paano natin matutulungan
ang ating kasamahan sa paglilingkod, kaibigan o mga kakilala na sa panahon na sila ay natatakot at nandudupaypay. Ang sabi nga po, ang solusyon na ginawa ni Nehemias ay tinatawag na reorganization principle. Sa panahon ng panggigipit at pananakot, ito po yung naging strategy ni Nehemias upang sila ay magtagumpay sa panahon ng discouragement. Yung ilang mga practical na payo sa atin upang mapanatili ang ating effectiveness sa ating mga gagawin upang tayo ay hindi mandupaypay. Una, recognize your time. Number 2, recognize your schedule. Number 3, plan wisely. Number 4, refocus on your goal. And number 5, regain confidence in the Lord and then resume work. So, talagang bahagi na merong mga balakid at hadlang, lalo na nakikita na patagumpay ang ating mga ginagawa. Ngunit sabi nga dito, si Nehemias ay pinangunahan ng bayang Israel upang sila ay hindi mga takot, sa halip sila ay magpatuloy. Number 2 po, ang matagumpay na pinuno ay kumikilala sa pangunguna ng ating Panginoon Diyos. Recognition of God's leadership. Pansinin natin ang postura ni Nehemias sa buong panahon ng kanyang pagtupad sa dakilang pangitain at pagtatayo ng pader ng Jerusalem. Sa pasimula ng gawain ang kanyang panalangin sa 1:8 and verse 11, sa ating Panginoon ay lagi siyang tumatawag, alalahanin mo kami. Sa harap ng mga nagbabantang panganib, siya ay laging dumadalangin sa Nehemias 4:14, Panginoon, ingatan mo kami. Sa gitna ng matinding oposisyon, ang kanyang panalangin sa ating Panginoon sa chapter 6 verse 9, Panginoon, palakasin mo kami. At sa harap ng kawalan ng katiyakan, ang kanyang panalangin sa chapter 6 verse 14 to 16, O Panginoon, patahimikin mo ang aming kaaway. So, ganun na lamang talaga ang tunay na pagnanais ni Nehemias na magtagumpay at sa pamamagitan ng kanyang pagkilala sa pangunguna ng Diyos. At ito ay kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang marugdog na panalangin. Sa ganitong diwa ay pinakita ni Nehemias ang kanyang mataas sa pagkilala at pagkapasakop sa pangunguna ng dakilang Panginoon Diyos. Ang sabi nga po, tunay na talagang kanyang paghahawak sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang marugdog na panalangin nagdala sa kanya upang siya ay magtagumpay. Pangatlo po na bigay puntos, bali panlima, ang matagumpay na pinuno ay kumikilala na ang tunay na tagumpay ay kaloob ng Diyos. True success comes from God. Yan, magandang paalaala rin po yan sa atin, lalo na sa mga kapatid at kaibigan natin nanonood na ngayon ay nakakadama ng katagumpayan. Lagi po ninyong alalahanin na inyong katagumpayan ay nagmula sa ating Panginoon. Mula sa proteksyon ng ating Panginoon Diyos at sa pananampalataya ng mga Israelita sa pangunguna ni Nehemias, natapos ang proyekto. Kinilala ng bayan ng Diyos na ang tagumpay ay galing sa Kanya. Dahil dito sila'y nagpasalamat at nagpuri sa ating Panginoon Diyos. Napakaganda naman po ng kanilang naging tugon. Kinilala nila na ang kanilang katagumpayan ay kaloob ng ating Panginoon Diyos. Maganda pong paalaala yan. Marami po mga tao na kapag nagtatagumpay na ay nakakalimot na. Nagkakaroon na ng sakit na Alzheimer's. Hindi lang ang Diyos ang nalimutan, pati ang mga kaibigan, pamilya, mahal sa buhay, sapagkat sa rurok ng kanilang tagumpay, sila ay nag-celebrate, nagdiwang, ngunit hindi na alaala na ang lahat ng iyon ay biyaya ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi nga po, kailanman ay hindi masasayang ang ating mga pagpapagal at paglilingkod sa Panginoon. May mga balaking o hadlang na nagsisilbing hamon upang lalo tayong magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Ang tagumpay ay hindi imposible. Ito ay pagkakaloob ng Diyos sa mga tapat
at masipag niyang lingkod. Ang ating tagumpay ay may layunin na lalong mapapurihan ang ating Panginoon Diyos. Salamat po sa ating Panginoon sa kanyang paalaala sa atin ngayong umaga. Lalo na po sa ating mga nakakaranas ngayon ng katagumpayan at yung mga hindi pa nakakaranas ng kani-kanilang mga katagumpayan dahil sa kanilang mga vision, dreams, sa kani-kanilang mga buhay. Huwag po kayong mainip. Darating po ang panahon sa biyaya ng Diyos ay mararanasan nyo ang katagumpayan. At kung kayo po ay magtatagumpay, huwag kayong makalimot na magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa iyo pong pagkakaloob sa amin ng iyong mga salita, at sa umaga ding ito, Panginoon, ang iyo pong mayamang pag-iingat, ang aming dalangin, maranasan ng mga papasok sa school at sa trabaho, at ang kalakasan sa buong maghapon ay kanilang maranasan. Lord, hindi kami nagsasawang lumapit sa iyo upang humingi ng kagalingan sa mga kapatid namin na ngayon ay nasa banig ng karamdaman, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Iyo pong i-bless, Panginoon, ang kanilang mga physical condition. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Salamat at papuri sa ating Panginoon at salamat din po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder, be Christ-like in your workplace today, humayo at maglingkod.